Maraming salamat po no sa ating mga kapatiran na INC dahil sa kanilang suporta kay VP Sara at sa layunin na yung tahimik at matiwasay na pagkikaisa ng ating bansa. At andyan po ang Iglesia ni Cristo na talagang andyan yung layunin ng puso na ang pagkakaisa nating mga Pilipino. We salute you po, sir, sa lahat ng mga kapatiran natin, and also si Congressman Marcolita. Sana po hindi natin ito ang mga dapat na tao na ibuto natin para sa Senado. Ito po yung mga taong may dignidad, mga taong ito ang klaseng tao na talagang makikita natin na ang ating bansa ay malalagay sa mabuting kamay, sa may puso, at lalong-lalo na yung pagiging mapagpakumbaba ni Congressman Attorney Marcolita na magiging soon Senator. So ito po yun, pakinggan po natin itong sa Net25, yung tungkol sa impeachment ni VP Sara. Ang ganda at ang linaw ng pagkaka-explain po ni Attorney Marcolita. Pakinggan po natin. Inuna mo yung impeachment na walang kakwenta-kwenta. Yun ang sabi ng Pangulo. Maliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Ibig sabihin, talagang walang kakwenta-kwenta. Ginagawa mo lang may kwenta. So, tama? Maging sa Senado kung ganyan din po mangyayari kasi sila ang tatay yung senator judges, di po ba? Tama. At hindi naman natin malalaman kung kailan matatapos yun sapagkat depende sa mga ebidensya na kanilang i-analisa, tatanggapin o pagdidibatihan. Ibig sabihin, yung panahon na iukol mo sa maraming problema at ika-re-resolve ng maraming problema ang kinaharap ng ating bansa, mabibimbin at bibigyan mo ng puwang. Iuuna mo pa ito. Ang gusto ko sana sabihin, kung halimbawa gumawa silang manifesto nang galing sila sa Malacanang, sinabi ba na, meron ba silang sinabi tungkol doon sa opinion ng Pangulo? Ito na ko, tama-tama, nabanggit niyo po yan. Ito po yung isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at panindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Oo, pero nabasa nyo na siguro yung kabuuan yan. Yung kabuuan ko, hinahanap ko po yung punto ninyo at ayun din, actually, kami ni Nelson, yun din ang hinahanap namin kung meron ba silang pinahayag tungkol sa naging statement o opinion ng Pangulo. Sasagutin ko po sa inyo kung wala pong ganon. So, ibig mo sabihin, gumawa silang ng manifesto pagkatapos na ang Pangulo ay magpahayag ng kanyang opinion hinggil sa mga pangyayari na may kinalaman sa impeachment. Opo. So yung manifesto wala man lang binanggit tungkol sa naging opinion ng Pangulo na ang lahat ng bagay na naukol sa impeachment ay hindi makabubuti kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. For what? For nothing. Hindi man lang binanggit sa sa haba ng manifesto. Wala akong nabasang ganun ko. Ito, may mga binabanggit ito. Alinsunod sa konstitusyon, ipinapahayag namin ng mga sumusunod na prinsipyo at pangako. Una, ipagtatanggol ang Pangulo bilang simbolo ng soberenya ng bansa. Pangalawa, pagtataguyod sa paghahari ng batas at demokratikong pamamahala. Teka, yung muna, ipagtatanggol natin ang Pangulo bilang simbolo o soberenya ng bansa. O paano yung pangalawang Pangulo? Hindi mo ipagtatanggol? Oo nga, no? Dapat ho, ang pangalawang Pangulo ay isang posisyon na nakalatag sa ating saligang batas. Ibig mo sabihin, ang igagalang mo lang at susundin ay yung panguluhan, yung Pangulo. Yung pangalawang Pangulo na isinulat ang posisyon sa saligang batas. Ayun na hindi mo igagalang? Hindi mo ipagtatanggol? Ito ko, may paliwanag Nelson, di ba? Teka muna, tatanungin mo muna. Tinatanong ko. Yung ba, hindi mo igagalang at hindi mo ipagtatanggol?
Eh baka sa paliwanag ko masagot. Ito babasahin ko lang ko, baka masagot eh. Ang sabi do sa yung titulo na yon, ito nakapaloob. Ikinakalob ng konstitusyon ang kapangyarihang ehekutibo sa Pangulo at ginagawa siyang sagisag ng kagustuhan ng taong bayan at ng pagkakaisa ng bansa. Anumang banta laban sa Pangulo ay banta laban sa Republika. Mananatili kaming mapagbantay at matatag sa pagtitiyak ng kanyang kaligtasan at ng katatagan ng kanyang administrasyon. Hindi naman pinagbabantaan ng Pangulo dyan eh. Opo. Ang pinagbabantaan, ang pinipilit nilang giyagasin, ano ba yung Ginigiyagis. Ginigiyagis. Opo. Ang gusto nilang durugin ay yung opisina ng pangalawang Pangulo. Bakit nilalayo nila ang usapan? Oho. Wala namang problema sa Panguluhan eh. Wala namang problema sa opisina ng Pangulo. Wala namang impeachment sa Pangulo. Tama? Tama po. Wala. Ang impeachment, ang binibira, kumbaga sa bagyo dyan, sa kalamidad, lahat ng bagyo ay nakatutok sa opisina ng pangalawang Pangulo. Ano ang sinabi nila tungkol doon? Sapagkat ang pangalawang Pangulo ay isang posisyon na nakasulat din sa saligang batas. Kung ang saligang batas ay ginagalang ninyo, bakit hindi nyo isali ang pangalawang Pangulo? Tama. Sobrang talino talaga itong si Congressman Attorney Marcolita. Totoo po talaga, wala talaga silang galang sa opisina ng Vice Presidente. Mukhang wala dito sa manifesto ko. O anong klaseng manifesto yan? Ha? Sabi nga ng mga Amerikano, balone. Balone. Walang laman, hindi ba? Ay, tingnan ko. Baka naman sa iba. Ito tignan natin ko. Pangalawa daw po, pagtataguyod sa paghahari ng batas at demokratikong pamamahala. Paghahari ng batas at demokratikong pamamahala, bakit mo inuusig ang opisina ng pangalawang Pangulo sa magitan ng confidential fund sapagkat hinahanap mo yung mga resibo na nakapangalan sa mga aliases? Sapagkat hindi mo, ayaw mong tanggapin na isang resibo ay nakapangalan kay Mary Grace Piatos. Ano pa yung isa? Kokoy Villamin. O yung isa kay Kokoy Villamin. Opo. Mga aliases, mga nom de guerre. Si Jose Maria Sison, ano ba yung pangalan, ano ba yung nom de guerre ni Jose Maria Sison dyan? Ami alias din ba yan? Wala kong... Amado Guerrero. Okay. Opo. Bakit hindi ngayon manduhan o kaya orderin ng leadership ng House of Representatives ang Philippine Statistics Authority? Kung merong birth certificate si Amado Guerrero, kung meron siyang death certificate, kung nag-asawa si Amado Guerrero, sapagkat si Amado Guerrero ay si Jose Maria Sison. Okay. Ay, yung mga NPA, mga aliases ang ginagamit. Totoo naman po yan. So, kahit nga mga artista, mayroon yan silang mga screen names, di ba? Hindi yan sila nagpapakita ng mga tuong pangalan nila sa TV. At saka, kung titingnan din natin, marami ding mga Pinoy na hindi pa naka-register nga din sa NGO natin. So, naghahanap lang talaga sila ng butas. sapagkat confidential fund gagamitin para sa pagtatanggol sa ating bansa, mga aliases ang ginagamit para sa ganoon maitago, maproteksyonan ang identity ng mga assets ng gobyerno. Bakit pipilitin mong ibulgar yung pangalan ni Mary Grace Piatos? Ano yung nom de guerre ni Congressman Stephen Paduano? Yung luwalhati at ang pagkakaintindi. Karapali Luwalhati. Yung Karapali Luwalhati. Bakit hindi natin manduhan ng Philippine Statistics Authority? Itanong po natin kung may birth certificate si Karapali Luwalhati. Kung siya'y nag-asawa. Kung siya'y namatay. Meron kayang may produce na ganitong dokumento ang Philippine Statistics Authority? Baka wala. Wala. Aliases eh. Ano ang alias ni Marcelo Del Pilar? Marcelo H. Del Pilar. Yeah, Nelson.
Marcelo H. Del Pilar. Plaridel. Plaridel. Oo nga, Bulacan. Di ba? Oh, sabihin mo sa PSA, mag-produce nga po kayo ng birth certificate ni Plaridel at kung saan napanganak yan at kung yan ay nag-asawa. Kung yan po ay may utang, kung yan po ay mayroong passport at kung yan po ay may record sa bangko at kung yan po ay lahat. Ano ang nom de guerre ni Emilio Aguinaldo? Ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Magdalo. Yan. PSA. Kumuha ka ng birth certificate ni Magdalo. Kung meron siyang passport. Magdalo Group, baka may makuha. Kung meron. At saka, tignan niyo po, yung mga young guns talagang nag-effort sila. Diba? Sabi ni Luistro, gumastos ng mga 1 milyon. Imagine, ha? Just to check the name of kung meron ba talagang piatos. Yung 1 milyon, ang daming nangangailangan nating mga kapatiran na nangailangan ng tulong. Dami pa naapektuhan sa baha. At saka hanggang humantong dito na talagang walang, it's just for nothing. Meron siyang, ano yung TIN? Tax identification number, opo. Baka panahon nila, sedula pa. Baka pinunit ka nila. Tingnan mo nga mo kung meron SSS number si Magdalo. Kung meron siyang GSIS, baka may passport. Attorney, si Sundalong Kanin, I'm sure siguradong may SSS yun. Tingnan mo itong... Pagkatapos pipilitin, Yoyoy Villamin. Kokoy Villamin. Yoyoy Villamin po, basketball player po. Alam na po nila na yan ay mga aliases na ginagamit po sa pangalan po ng intelligence at confidential fund sapagkat ito po ay proteksyon para po sa ating bansa at sa lahat ng kanyang mga pinuno, mga opisyales at mga mamamayan na kailangan proteksyonan. Bakit pipilitin po ninyo ngayon na ihayag yung mga assets na tumutulong po sa ating bansa? Bakit yan ba may katwiran yan? Saan papunta yan? O saka ngayon, uusigin ngayon ang opisina ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo, sapagkat meron nga problema doon sa mga voucher. Ang totoo niyan hindi ka na kailangan humingi ng resibo sa totoo lang. Nako. Anyway, ito yung deklarasyon ng supporter pala. Ang titulo, para kay Pangulong Bongbong Marcos pala. Hindi pala, kasi sa titulo pa lang, talagang specific po, para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bakit? May problema ba kay Pangulong Bongbong Marcos? Baka may nakikita silang... ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ng Pangulo sa pamagitan ng paghahayag ng isang opinyon. Opo. Ngayon, ang gusto kong malaman, kung yung manifesto na yon ay isinangkot yung opinion na yon. Sapagat importante yun Maliwanag ang pahayag ng Pangulo. Marami tayong problema. Madadivert lang ang atensyon ng House, madadivert ang atensyon ng Senate. Pagigihan na lang natin kung paano natin i-resolve ang maraming problema ang kinaharap ng ating bansa. Bakit wala sa manifesto yon? Sana man lang. The House of Representatives, sabi niya ganun, is serious in adopting the opinion expressed by our President. 100% we are agreeable to the position he has taken by way of an opinion. We are 100% conscious about the problems faced by the country today. And we will do our best to resolve them in accordance with the position taken by the President. Di ba? Wala yung dukong. Ngayon, binanggit niya yung tungkol, wala namang kwenta yung impeachment na yan. Meron din sanang pahayag tungkol doon sa magitan ng manifesto. Mukhang wala sana sasabihin nila ganito,
O yung pong pangalawang ipinail, baliwala na po yun. Meron man lang sanang magpapahayag sapagkat po sa batas, isa lang pong impeachment ang ipapail sa loob po ng 1 taon. So yung pangalawa po, baliwala na yun. Para ngayon, yung mga tao, nalalaman nila kung ano yung posisyon ng House of Representatives. Yun naman pong una, palagay po namin, ay baliwala na rin po sapagkat sang-ayon po sa aming tuntunin, meron po kaming 10 araw, 10 session days para i-consider ito. Dahil po siyam na araw na lang po natitira sa amin, may palagay po kami na ito ay mababaliwala na lang. Dapat sana meron na silang mga naunang pahayag tungkol dyan. Kong, sabi ni Direk, higop lang daw ulit kayo ng kape ha. Meron tayong mga mahalagang paalala. At binabati ko lamang nakatutok sa atin mula sa buong Zamboanga del Sur, ang Kuya Joe